Truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Sa Tagalog, tandaan nyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Mateo 18:3 or Matthew 18:3. So, ano bang ibig sabihin ni Jesus sa verse na to? Na kung hindi ka maging bata, hindi ka makakapasok ng kaharian niya. Ang ibig sabihin niya dito, dapat may character tayo ng isang bata. And ang character ng isang bata is humble, obedient, and madaling magtiwala. So like a child to his or her parent, 'di ba? We obey our parents kapag meron silang iuutos sa atin or meron silang ipagbabawal sa atin, sinusunod natin. So ganun ang mga bata. Also, mapagkumbaba sila. Hindi sila mapagyabang or hindi sila self-righteous. And madali silang magtiwala. Kumbaga, kung merong sasabihin yung parents nila na pangako o isang bagay na importante, naniniwala sila. Pag nangako yung parents nila na papasalubungan sila, they believe. Walang doubt sa isip at puso nila. Kasi gano'n naman ang children, di ba? Wala pa silang muwang. Kumbaga, innocent pa sila. So, ganun yung gusto ni Lord para sa atin. Yung faith natin, whether you're an adult, you're senior, or you're about to die, He wants you to pray and to have faith like a child. Na magtitiwala tayo sa Kanya ng buong puso natin, ng walang pagdududa. That we will believe in His words 100%. And 'di ba kapag adult na, feeling natin we have a hold on our life, hawak natin yung buhay natin. Pero ang gusto ni Lord, i-acknowledge natin at i-recognize natin na hindi tayo ang may control sa buhay natin, kundi siya. Siya ang may control sa buhay natin. At gusto niyang bigyan natin siya ng control sa buhay natin. Kasi wala naman siyang will na ikakasama natin. Actually, mas ibe-bless pa nga niya tayo sa mga bagay na desire natin kapag nag-fully obey tayo sa Kanya. Though life of a Christian is not going to be easy, but His yoke is easy. So if we love Him, we obey Him, He will give our heart's desire. But again, we seek the kingdom and His righteousness first in our life before He will add everything unto us. So be like a child when you pray. Walang nakakahiya doon, walang masama na curious ka and willing kang matuto from the Lord. Sabi nga niya, mas mabuti pa yung may wisdom na tao at humble kesa yung self-righteous na feeling niya alam niya na lahat at hindi niya kailangan si Lord sa buhay niya. Remember that everything that we have is from Him. Even the air we breathe. And yung pagising pa lang natin, galing yun sa Kanya. So everything is a blessing. Whether painful siya, meron kang lesson na nakuha. So it's still a blessing. So when you pray, it's okay na para kang bata na humihingi ng tulong sa Kanya, na ibinababa mo yung sarili mo sa Kanya at inaamin mo na makasalanan ka, na kailangan mo siya para tulungan Kanya, linisin Kanya, at isolve niya yung problem mo. And like a child, hindi lang siya humihingi or nagpe-praise and worship dahil lang may kailangan siya kay God. Kundi kahit masaya siya o malungkot siya, you will still call the Lord, praise Him. Kasi as a father to His children, nakikinig siya. So kung ako, yung parents ko, so ang gusto ni Lord, ihiling natin sa Kanya lahat. Yung shelter, yung food, yung career, yung love life, relationship, friendship, everything. He wants to be involved in our life. So by praying like a child, ma-appreciate niya na we need Him, na magagawa niya na maging ama sa atin, na binibigyan natin siya ng chance na maging ama natin. Kasi without acknowledging that He is our Father, para lang siyang genie na hingi lang tayo ng hingi. Kasi ina-expect natin na ibibigay niya.
Pero our God, our Father, is not a genie na kung naghiling ka, maibibigay niya. He will only give you what you need. He is our shepherd and we shall not want. Ibig sabihin, alam niya yung pangangailangan natin. Yung needs, hindi yung wants. Ibig sabihin yung makakabuti para sa atin. Kung saan tayo magiging kontento. So, depend on Him. Yun lang naman. And be humble. Humility kasi, ibig sabihin, ibinababa mo yung sarili mo before Him. Binababa mo yung sarili mo sa Kanya at itinataas mo siya. Hindi mahalaga sa Kanya kung ano yung tinapos mo, kung doctor ka man, lawyer ka man, engineer ka man. Sorry, pero pantay-pantay lang tayo sa mata ng Panginoon. And kung hindi ka mag-humble sa Kanya or magiging humble before Him, you will not inherit the kingdom of heaven. Hindi naman mahirap aminin na makasalanan tayo at hindi tayo perpekto at kailangan natin ang isang tagapagligtas at yun ay si Jesus. Yung heart natin na pure na naniniwala sa Kanya, believe that Jesus died and rose again for our sins. Humility na kahit naapakan ka ng ibang tao, it doesn't matter kasi ang mahalaga yung sasabihin ni Lord, hindi yung sasabihin ng kapwa mo tao. Kasi it's really hard to please everybody in this world. Kasi walang contentment ang tao. Pero kung si Jesus yung ipiplease mo, you will be contented and He will be pleased. Madali siyang ma-pleased. Especially kung i-obey mo siya. Kasi that's the highest form of worship. So, I suggest be humble, trust the Lord, trust the Word in the Bible, everything. Huwag kang mamili lang ng verse na magja-justify sa current situation mo. And obey the Lord like a child.